meron pa tayong 97.9% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bagong lahat, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like, and share, and please click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notifications. Pag-usapan natin si Justin Brownlee ay nasa usapan ngayon pagdating sa kanyang status sa Barangay Ginebra para sa darating na PBA Commissioner's Cup at ang kanyang mga tungkulin para sa Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na desisyon ng Ginebra kung kukuha sila ng bagong import o kung ipapahinga si Brownlee para bigyan siya ng pagkakataong mag-recover matapos ang kanyang masikip na schedule. Mahirap talaga pag-isipan yan sa ngayon dahil nga si Brownlee ay kasalukuyan nakatuon sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Well, maglalaro ang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa Nobyembre 21 at sa Hong Kong sa Nobyembre 24. Malaki ang tiwala ng Gilas sa kanyang kakayahan bilang naturalized player, lalo na naging mahalaga ang kanyang papel sa panalo ng gold medal sa Asian Games noong nakaraang taon. Well, sa ayon nga kay Coach Tim kung si Brownlee ang may desisyon kung maglalaro siya sa Commissioner's Cup, napansin din ni Ko na maaaring kailangan ni Brownlee ng matapos ang magkasunod na laban sa international at domestic competitions. Gayunpaman, bukas ang Ginebra na gamitin siya kung siya mismo ang magpapasya na magpatuloy. Kayo mga Parkoy, ano nga ba talaga ang balak dito kay Justin Brownlee? Siyempre sa kabuuan, binibigyan ng Ginebra si Brownlee ng kalayaang magdesisyon habang sinusuri din ang pangangailangan ng koponan. Sa panig ng Gilas Pilipinas, malinaw na patuloy nilang aasahan si Brownlee bilang leader ng koponan para sa mga susunod na laban. Well, meron pang mga balita dyan na si Ange Kwame nga daw ay isa sa mga pinagpipilian o kaya itong si Justin Brownlee. Well, kung tutusin si Ange Kwame may taas talaga to o talagang maaasahan to at may experience na rin. Pero kung magbibigay ng kampeonato, posibleng magbigay din itong si Justin Brownlee dahil may experienceado na rin to. Pero kung taas naman ang pag-uusapan dyan, talagang malayo ang agwat nilang dalawa na si Justin Brownlee nasa 6'5" lang naman to at ang si Ange Kwame nasa 7-footer to. Talagang malaki maasahan dito kay Ange Kwame at syempre Twin Tower ng Gilas Pilipinas. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? Justin Brownlee o Ange Kwame na pwedeng maglaro sa Gilas Pilipinas? Well, syempre marami pa mangyayari sa mga susunod na mga laban dyan ng Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas. Pero bagong lahat, wag nating kakalimutan na pag-usapan natin etong si Troy Rosario. Well, alam naman natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari ito kay Troy Rosario, kung saan nga ba siya talaga maglalaro. Pero sa ngayon, hindi pa nga opisyal na pumipirma si Troy Rosario sa Barangay Ginebra. Ngunit isa siya sa mga target ng team habang siya ay nasa unrestricted free agent. Si Rosario dating nasa Blackwater ay tumitingin ng mga posibilidad na kabilang ang paglipat sa Ginebra, San Miguel o pagbabalik sa TNT. Nagpapasalamat siya sa Blackwater sa kanilang suporta at naghahanda para sa bagong yugto ng kanyang karera. Para sa Barangay Ginebra, nakatuon sila sa pagpapalakas ng lineup kasunod ng kanilang pagkatalo sa finals noong Governor's Cup. Well, ayon nga sa mga balita, si Troy Rosario nga daw pumirma na nga daw sa Barangay Ginebra at balita pa nga dyan na binigyan nga daw siya ng 500k. At syempre, may mga bonuses pa yan. At hanggang dito lang tayo, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like, and share. And please click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notifications.